Hello everyone! Day 2 of 5. Uwian na naman. So ayan, may isasama ko lang naman kayo tuwing uwian. Kasi hindi ko naman kayo pwedeng isama sa loob ng trabaho. Ayan. Taray, ganda-gandahan yarn. Tapos isa sa daily routine ko ang maghintay sa elevator na ito. Yung mauubos na yung 15 minutes break mo bago ka makaakyat or makababa. So ayan, paglabas ko ng building, lakad lang ng konti, mga 38 steps papunta sa sakayan ng jeep. Chua, nabilang. So ayan, tatawid na naman tayo dun sa barrier kasi kung makikita niyo nasa taas yun yung overpass na kailangan kong tawirin. So dahil hindi ko na kayang mag-akyat baba yan, dito tayo sa pinakamadaling paraan, charing, kung saan din pinakamadali kang mategi. So, same routine, dumaan na naman ako dito sa bilihan ng gulay. Sibuyas na puti lang naman ang bibilihin ko para sa pork steak. And then, calamansi. Binababad ko kasi siya sa calamansi as always. Tapos, ito yung mga bilihan ng gulay. Kung makikita nyo, tumpok-tumpok yung gulay nila. 10 pesos, 20 pesos, sobrang tipid. As a budgetarian, ma'am, oh my God, mag-i-enjoy kang mamili dito kasi saktong-sakto talaga yung budget mo. Minsan sobra pa, char. Tapos ito, panibagong lakad na naman papuntang sakayan ng jeep. Isa lang sa napapansin ko, hindi ako pumapayat kahit anong lakad ko. Siguro sa araw-araw nakaka 5,600 steps ako. Si OA, sharing lang. Pero parang feeling ko, ko dito hiyang ako sa paglalakad na ito kasi imbis pumayat ako, tumataba ako. Ano ba ito? Charing. Yung pa ako manas pa rin. So, makikita nyo sa video nito, yung mukha ko, wala namang pinagkaiba sa kalsada yan dahil magkasinlapad lang din naman sila. Pero mas maganda yan, charing. So, ito nakasakay na ako ng jeep. Yan, init na init, lapot na lapot ang ina nyo. Kung makikita nyo, pwede na ako iprito, diba? Tapos eto, nakababa na ako ng jeep nito at hinihintay ko ang aking asawa. Char! Sana all na lang talaga, pag tinamad ka hindi magtrabaho, pwede kang hindi pumasok. Sana all. So, ayan, dahil hindi siya nagtrabaho, sabi ko, sunduin mo ako. So, and then, ayan, sa ganda-gandahang asawa, ay, sinundo si Inday. Char! So, sabi ko, ngayon naman idaan mo ko sa bilihan ng baboy. Tara, inerti yan. So, ayan, on the way kami papunta sa bilihan ng baboy kasi nga sabi ko, magpo-pork steak ako. Yun ang menu ko for today. Buti na lang din ng mga panahon na yun, hindi sobrang init, kaya kaya pa ng aking brain cells dahil antok na rin naman ako. So, syempre, may mga routine tayo na dapat gawin. So, ayan, nandito kami sa babuyan. Pinaslice lang namin ng maninipis dahil nga ang ulam namin ay pork steak o hindi yan pork, pisingi ko yan. So, ayan, break time muna bago kumilos. Nagtinapay muna kami. And then, gumising na rin yung bunso ko. Nag-almusal na rin siya. Ayan, buns and peanut butter. Tapos, ito yung binabad ko. Pagdating ko palang binabad ko na siya, hindi ko na lang na-videohan. And then, dahil nandito siya, sabi niya, ako na magluluto. Siya talaga ang tagaluto namin sa bahay. Pero dahil nasa trabaho siya, every time na umuwi ako ang naatasang magluto. No choice. Kakainin nila kung ano maluluto ko. Charing. So, dahil nandiyan siya, yan, siya ang nagluto. Ito yung panganay ko na late na nagising. And then, mabilis lang din. Luto na ang ulam. Ayan, sobrang sarap. Hinihuli ko yung sibuyas na puti. Gusto ko medyo crunchy siya. Tapos ito, share ko lang. Nakita ko kasi nabasag yung baso. Naalala ko ng batang, pag minabasag ako, ang nasabi ko lang lagi, ay, so wala nang magagawa. Basag na. Hindi na siya mabubuo ng ay. So, ayan, naalala ko lang. Throwback lang. So, niligpit ko siya. Nilagay ko na siya sa paper bag para hindi naman mabubog yung mga nagbabasura. Pero feeling ko, ako yung nabubog. Napakagaling talaga. Ayun lang. Thank you for watching.